Gandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Marami ang nagtanong, marami rin ang haka-haka, marami ang conspiracy theory kung bakit daw in-extend ni Donald Trump ang ceasefire. Di ba sinabi niya noong nakaraang 2 araw na wala na talagang ceasefire at mag-start na ang bombing. Di ba? Every day is bombing day, sabi nga niya. Pero biglang nagbago ito. Makaraan ng 2 araw ay biglang nagkaroon ng extension nitong ceasefire. Bakit lumambot si Trump? Bakit mayroong mga mediators? 'Di ba? Noon walang middleman eh. Kapag gusto ni Trump, talagang maghuhulog siya ng bomba. Ngayon ay merong nangyaring mediators, mga middleman na nag-aayos ng usapan, na nakiusap kay Trump. Bakit biglang lumambot si Trump? Well, mamaya atin pag-usapan yan. Meron akong narinig na chismis, conspiracy theory. Kung ano talaga ang dahilan kung bakit nagbigay si Trump ng ceasefire at bakit medyo hindi niya itong pulbusin ang Iran ngayon. Hindi niya pupulbusin. So merong napakalaking bagay na importante na rason kung bakit hindi pwedeng pulbusin ang Iran sa ngayon. So atin muna pakinggan ang balita ng ating local station, walang iba, UNTV, pasok. Inanunsyo ni US President Donald Trump na hindi na muna sila maglulunsad ng pag-atake sa Iran bilang tugon niya sa kahilingan ng Pakistan. Ayon kay Trump, palalawigin nito ang ceasefire hanggang sa makabuo ang kanilang mga negosyador ng magkabilang panig ng isang unified proposal. So, ito yung unang rason na klarong-klaro na kailangan merong unified proposal sa panig ng IRGC. Yung kanilang proposal ay salubungin naman, banggain ng proposal ng US. At kapag may unification o may unified ito, ay ito na yung lagdaan ng kasunduan, ito na yung pipirmahan. Sabi nga ni Trump na kung hindi kayo pipirma, bombahin ko kayo. Ngayon ay para makapag-isip ng mabuti ang IRGC, binigyan ni Trump ng indefinite ceasefire ito, walang date. Hindi katulad noon na nagbigay si Trump ng 5 days, 1 week, 2 weeks. Ngayon ay indefinite eh. Wala siyang sinabing petsa kung kailan matapos ito. Kaya nako, higpitan na naman natin mga kababayan ang ating sinturon. Ang litro ng gasolina sa amin, 90 pesos pa rin eh. Kaya higpit ng higpit baka liliit itong mga biwang natin sa kahihigpit ng sinturon. Nako, mga kababayan, parang ayoko na nga lumalabas-labas ng bahay eh. Kasi aksaya ng gasolina. Grabe. Kaya kung ganun ito na mangyari, na extended naman ng ceasefire, walang petsa, ay nako, parang manamlay tayo nito, parang tatamlay tayo eh. Baka tatagal pa ito ng 1 buwan, patay na tayo diyan mga kababayan. Kaya yun yung unang rason na unified resolution ng magkabilang panig kung anong maganda at ano yun, di ba? I-combine at lalagdaan ng magkabilang panig. Ang problema ay hindi dumating yung di ba? Pero inihintay pa rin ni Trump na at least sa 1 linggo ay magagawa na talaga sila ng resolusyon kung ano yung gagawin nila ng IRGC. Kasi ang Amerika kompleto na eh. Nakasulat na yung mga kondisyonis, anong maganda. Ang IRGC wala eh. Kasi wala silang representative ngayon. Tinanggal nila sa negotiating table si Abbas Araghchi, tsaka yung si Mohammed Bagher Galibaf. Yun ang mali nila. Kasi wala nang ibang makipag-negotiate eh. Lahat ng nandyan ngayon sa IRGC, mga barbarian na yan. Walang mga ahit yan, mga balbasarado. Kaya nga barbarian eh. Parang mga parang mga yung Neanderthal man na walang ahit. Grabe na mga tao yan. Siguro ang baho-baho ng niya, no? Ng mga balbas nila kasi walang paligo eh. Kaya nga barbarian ang tawag eh.
Parang Conan the Barbarian. Alright, so ito, balikan natin. Ano pang meron dito sa balita ng UNTV? Atin panoorin. Sa kabila nito, nagbigay ng direktiba ang Pangulo sa US military na ipagpatuloy pa rin ang blockade sa mga daungan ng Iran at mananatiling alerto at handa sa lahat ng ang pagkakataon. Iran dito. Ito nga yung sabi nila na dito babagsak ang ekonomiya ng Iran kahit na walang gera, walang putok, walang pasabog kasi nandyan ang blockade. Hindi makakalabas yung mga oil tankers ng Iran, hindi makapagbenta. Kahit related lang sa Iran na, halimbawa oil tanker ng China, kapag nalaman ng US na China yan, hindi yan makakapasok. Ngayon, update natin yung nirapido na MV Tusca, di ba? Yung nagkabutas-butas ang engine room ng MV Tusca na galing ito ng Iran, palabas. Kaya akala nila ay mag-ano ng oil, itong punong-puno ng oil, hindi pala oil ang karga nun eh. Merong karga na sabi ni Trump na a gift to America which is not good. Ang sabi sa balita, ano daw eh, yung parang materials sa paggawa ng rocket booster. Yung parang pulbura, galing daw ng China, papunta ng Iran yun. Meron pa sigurong mga natira, nakikita yung mga residyo. Sabihin natin pulbura, dineliver papuntang Iran, ang pagbalik nito ay kunwari may karga na langis. Pero meron pang mga container na may laman na na mga pulbura, kaya nakita yun ng yung mga nagrapel na galing helicopters, yung mga Marines na bumaba doon sa MV Tusca na yun, which is Iranian oil tanker yun. Okay, so balik tayo sa balita ng UNTV. Nagpasalamat naman ang Pakistan kay Trump sa pagtugon sa kanilang kahilingan na sinasabing makatutulong ito para sa pagpapatuloy ng diplomatic track at mabigyan ng sapat na pagkakataon Okay, so ito upang nga, makamit ang maayos na negosasyon. Ito si Gutierrez, oh. Ito yung makaali kami din to, itong parang president ng UN, yung chairman ng UN, Gutierrez. Yan ay kaibigan niya ni Ali Khamenei. Kaya yung desisyon ng UN ay palaging pabor yan kay Ali Khamenei. Okay, so yung sinabi na maganda yung pinalawig ang ceasefire para daw makapag-isip ng maganda ang dalawang partido. Ngayon ito yung pangalawang conspiracy theory dyan na hindi lang makapag-isip ng matino, kundi hindi talaga mabumba ni Donald Trump sa ngayon ang Iran dahil meron siyang isang kaibigan na palaging tumatawag sa kanya. Ang tinutukoy na kaibigan na ito, ito'y vlog to ni Nikita Kapoor ng Daily Jagran. Sabi doon ay si Xi Jinping daw yung tumawag kay Donald Trump at humingi ng pabor na wag mo namang bumbahin kasi karamihan diyan sa mga facilities ng Iran ay merong diyan ang China, merong parang partnership. Kaya kung mapulbos yung infrastructure, parang nasugatan na rin ng China, nasaktan. Yung mga negosyo ng China, halimbawa, yung Kharg Island, meron silang investment sa oil, di ba? Gumasto sila diyan para paggawa ng refinery. Kung bombahin ni Trump, siyempre, masugatan naman ang puso ni Xi Jinping. Kaya yan daw ang tumawag kay Trump eh. Alam mo naman si Trump, si Xi Jinping, kahit yan, mukhang panda, di ba? Magkaibigan daw yung dalawa na yan. Ganun lang daw talaga ang gera. Kailangan sa gera, magkalaban kayo tingnan. Pero sa totoo niyan, magkaibigan kayo. Parang si Putin lang at si Trump, magkaibigan yan eh. Pero kapag gera, mukhang magkalaban sila. Pero sa totoong buhay niyan,
ay magkaibigan yan. Kaya ito ang sinabi ng mga conspiracy theorist na ito'y dahil sa China, sa pag-iusap ng China na wag mo munang pulbusin ang Iran kasi marulugi kami. Paano na kung mawala yung Kharg Island, masunog yung oil refinery doon? Wala nang langis ang China, di ba? Kaya okay, siguro pinagbigyan ni Trump na sige, kailangan lang ng mabuting pag-uusap. Kung pipirma sila na walang nuclear na wala nang nuclear sa Iran, pipirma sila ng ganun at hindi na mag-blockade ng Hormuz, ang Iran ay pwedeng tapos na ang gira. Yun lang naman ang hiling ni Trump At hindi na pwedeng bombahin. Kasi nagkasundo na At sa kasunduan na yun ay masalba ang ekonomiya ng China. Dahil patuloy pa rin ang langis ng China, delivery, Iran to China. 90% of oil na na-produce daw sa Iran ay papunta automatic yan sa China. Kaya ang number one customer ng Iran ay China. Dahil number one investor din ng Iran ang China, mga kababayan. So yan yung conspiracy theory lang yan, hindi yan sigurado na may kinalaman si Xi Jinping dito sa paglambot ng puso ni Trump at palagi na lang ini-extend yung pagbomba. Yung bombing day niya, di ba? Monday, bridge bombing day. Tuesday, power plant bombing day. Wednesday ay oil refinery bombing day. Di ba? Naka-ano yun Naka-schedule yung mga bombing day Monday to Friday, sabi ni Trump. Kaya anong masasabi niyo dito mga kababayan? Totoo kaya itong conspiracy theory na dahil sa China ay lumawig o nag-extend ang ceasefire? Kasi masasaktan ang China, magdurugo din sila kapag napulbos ang Iran dahil napakalaki ng investment ng China diyan sa Iran, mga kababayan. Okay, pag-comment sa ating comment section. At sa mga nag-subscribe at bago pa lamang nakabisita, maraming salamat sa pag-click sa subscription button at sa aking mga avid followers. Of course, ako'y sasaludo sa inyo. At maraming salamat. Love you all.